Ako si Daniel, hindi nyo kilala. Pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga din pala akong nagising at ginising ko na rin yung jowa ko at kakain kami sa baba. Nasa 9 AM na rin kasi at bawal yun, hanggang 10 lang daw yung pwedeng pagkain namin sa baba. Kaya sabi ko sa jowa ko, magmadali na kami bumaba at baka malate kami. Muntika pa nga kami hindi magising ng maaga at medyo pagod kasi kami kagabi at marami kaming pinuntahan. Kaya nga sabi ko rin sa jowa ko kagabi, mag-alarm kami ng mga cellphone at nag-alarm naman, hindi naman kami nagising. Buti na nga lang din talaga at pagdating namin dito ay pwede pa kaming kumain. Sabi din pala ng receptionist, hanggang 10 AM daw yung pagkuha ng pagkain, kaya sabi ko sa jowa ko kumuha na para makakain na kami. Ang jowa ko din kasi hindi sanay kumain sa umaga kaya wala pa talaga siyang ganang kumain. Napakalamig din naman dito sa hotel kaya nagkape na lang din muna ako dito at para kahit papaano mainitan yung tiyan ko. Pagkatapos ko lang din pala magkape, sinundo ko yung pamangkin ng jowa ko at yung bilas niya. Bibisita daw kasi sila dito sa taas at medyo malapit lang din naman yung bahay ng kapatid ng jowa ko kaya madali lang silang nakakapunta dito at nakakapasyal. Gusto din palang bumili ng laruan ng pamangkin ng jowa ko kaya nagyaya yung pamangkin ng jowa ko na magpunta daw kami sa SM at babalang din naman ng hotel yung SM. Halos nung mga nakarang araw pa rin talaga gustong bumili nitong inaanak ko ng laruan kaya sinamahan na lang din namin at hindi rin naman ganun kalayuan dito sa hotel. Medyo wala rin naman kaming ginagawa dito sa taas kaya sabi namin ng jowa ko sumama na lang din tayo. At least kahit paano hindi kami naiinip dun sa taas. Gusto din pala nitong inaanak ko ay unicorn at kaya pinapapili na lang namin siya kung anong gusto niya at kinuha na lang naman niya agad itong kulay na ito. Pagkakuha nga niya pala nung unang kulay ayaw niya nang pumili ng iba at sabi ko iwanan na lang niya yung laruan dito at may bago naman siyang laruan. Kaso ay sabi nung nag-aalaga sa kanya ay mahal na mahal daw niya itong laruan na to kaya ayaw niyang iwanan. Nung nakapili na pala yung pamangkin ng jowa ko, umalis na rin kami at binayaran na namin at umuwi na kami. Hindi na rin pala sila umakyat sa hotel at umuwi na rin kaya nagbabay na rin yung inaanak ko. Pina-schedule na rin pala namin yung room namin na palinisan at pagdating namin ay okay na rin naman pala. Nakakatuwa lang din talaga na kahit papaano ay nai-experience namin yung ganito at hindi kagaya dati talaga na puro trabaho na lang din talagang inaatupag namin ng jowa ko. Nakaka-stress naman talaga kung puro trabaho na lang din talaga ang iisipin mo at hindi ka na makapag-relax. Maya-maya din pala ay bababa na ako at may kaibigan kaming pupunta dito at bibisita daw. Medyo may katagalan na rin kasi namin hindi siya nakikita at sabi namin ay pumunta dito at pwede naman siyang pumunta. Inintay ko na lang dito sa lobby at nagparking pa daw siya sa taas. Ito palang kaibigan namin ay medyo matagal din namin hindi nakita at napaka-busy din niya sa trabaho niya. Talagang nakakasama lang din talaga namin siya pag nagpupunta kami dito sa Manila at malayo rin naman sa Laguna kung pumunta siya. Kaya nung nagkita-kita na kami, nagkwentuhan kami at napakarami namin na pagkwentuhan sa tagal namin hindi mga nagkita. Paano ka ba naman mga nagdaan yung Pasko't Bagong Taon kaya napaka-busy namin at sa trabaho. Kaya napakalaking opportunity talaga pag nakakapagbakasyon ka at kahit papaano nare-relax yung sarili mo. Nagasikaso lang din pala kami at nagyaya yung kaibigan namin na bumaba daw kami. Nayaya din pala namin yung kaibigan namin na sabi na ay pumunta kami sa SM at hindi pa rin naman kami nakakapag-lunch. Bago din pala kami kumain, dumaan muna dito yung kaibigan namin at bumili ng tinapay at medyo nagugutom na rin daw kasi siya. Kahit medyo daw katagalan kayo makahanap ng kakain at least kahit paano makakakain siya. Dito na lang din pala kami kumain sa paper lunch at medyo okay din naman ang pagkain dito. Kahit hindi ko pa na-try mga pagkain dito, nag-order na lang din talaga ako nito at kahit paano ay pwede rin naman to sa akin. Ang in-order na lang din pala ng kaibigan namin itong steak na to at sabi ko pwede yan sa kanya. Kaya pagkatapos din pala dumating ng mga order namin, kumain na rin kami. Kinagabihan lang din pala bumaba kami dito sa pool at kahit papaano ay nakapag-relax kami dito at mahangin din naman. Gusto rin kasi namin sanang maligo kaso hindi kami nakapagdala ng panligo namin kaya sabi ko sa jowa ko bukas na lang kami maliligo at medyo gabi na rin naman. Okay din sanang maligo at hindi rin naman ganun kalamig yung tubig at medyo mainit yung tubig nila dito sa pool. Nagyaya din pala yung kaibigan ko ng kinagabihan at lumabas kami. Sa sasakyan na lang din pala niya kami sumakay at maglilibot daw kami at dumaan kami dito sa Dangwa at bibili siya ng bulaklak. Meron daw kasi siyang paggagamitan at meron siyang shoot bukat ng umaga. Dito talaga sa Dangwa mamimili ka na lang din talaga ng gusto mo at napakarami may tinda dito ng bulaklak at ikaw na yung magsasawang tumingin. Pagkatapos din pala namin bumili ng bulaklak, dumaan na lang kami dito sa may coffee shop at naglakad na lang din kami at pinarking na lang namin sa tabi yung sasakyan niya. Medyo may katagalan pa din talaga yung order namin kaya naglakad na lang din muna kami at bumalik na lang kami nung pagkatapos. Nakakatuwa lang din talaga yung coffee shop dito at kahit nasa tabing kali lang ay napakaraming mga nagkakape at talaga naman tambak yung mga umu-order. Buti na nga lang ditong kaibigan ko at kahit papano ay sanay sa mga ganitong upuan. Kaya habang naghihintay na lang kami ng order namin, nagkwentuhan na lang kami at medyo matagal din talaga naibigay yung order namin. Nasa halos 1 oras din talaga kami naghintay at talaga naman dumadagsa yung mga nagkakape. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!